Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ at meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong tiktokeris, isa po akong content creator. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, minimum wage increase. Walang di makita. From 645 to 695 mga kanegosyo. Tumaas po ng 50 pesos ang sahod sa Metro Manila or NCR. Effectively, July 18, 2025 mga kanegosyo. At lahat yan, pati siguro sa Calabarzon, susunod na rin yan. Hintay lang kayo dyan. Bilang negosyante mga kanegosyo, masama epekto nito sa ekonomiya. Mga bilihin tataas, maraming negosyo magsasara, maraming mawawalan ng trabaho. Bakit? Imbis na dalawa yung pinapasahod mo sa isang araw, halimbawa may negosyo ka, imbis na dalawa yung pinapasahod mo sa isang araw, tatanggalin mo yung isa. Kasi automatic yun, 50 pesos, 50 pesos. Additional 100 pesos yun, dalawa sila. Siyempre bilang may-ari, gusto rin natin kumita at gusto natin makatulong sa mga trabahante natin. Pero dahil sa pagtaas ng sahod, kailangan natin maghigpit ng sinturon. Kasi kung hindi tayo magtatanggal ng empleyado natin, yung negosyo yung magsasara. So hindi lang isa yung mawawala ng trabaho. Mawawalan ka na ng negosyo, mas marami pang mawawalan ng trabaho. Domino effect yung mangyayari dito mga kanegosyo. Kasi hindi sa loob pa lang ng 3 taon sa pag-upo ni Pangulong BBM, halos 150 pesos na ang in-increase ng salary natin. Alam to ng mga negosyante. Alam din to ng nag-aaral sa economics. Domino effect yan. Tataas yung presyo ng bilihin sa palengke, presyo ng mga grocery store, presyo sa mga grocery store, pamasahe tataas. Lahat magsisitaasan ng presyo mga kanegosyo. Maraming mawawalan ng trabaho. At worst case scenario, dahil walang trabaho, papansin naman natin mga kanegosyo, laganap na naman yung mga drugs, laganap din ng gambling, lalo na ang bilis na lang magsugal ngayon sa GCash, ayaw nila tanggalin yung sugal. So mas maraming maghihirap at mawawalan ng trabaho mga kanegosyo. Domino epekto sa ekonomiya natin mga kanegosyo. Lalo na ang mas masakit kasi halimbawa kung ikaw yung may-ari, tulad ko, may tatanggalin kang empleyado, kasi kailangan mo magtanggal mga kanegosyo eh. Kung hindi mo tatanggalin yan, yung negosyo mo yung yung negosyo mo yung magsa-sacrifice eh. Kaya imbis halimbawa dati 3 yung empleyado mo, magiging 1 na lang yan. So yung 2 mapupunta sa unemployed. Ngayon mas mahirap na makapasok sa mga trabaho. Bakit kamo? Kasi ang dami yung nag-a-apply eh. Ang daming unemployed.
So marami maglalabanan sa isang posisyon. So mahirap mga kanegosyo. Siguro masaya yung siyempre mga minimum wage earner kasi tataas yung sahod dahil malaki daw, kulang pa daw yan. Hindi nila nakikita yung kabilang side eh. Natuwa nga kayo, tumaas yung sahod. Sabi mo, itaas pa natin ng 150 pala. Gawin na natin 800 halimbawa. 800 na minimum wage. Pero yung mga bilihin, magkano na? Ganun din. Pamasahe, magkano na yan? Ganun din. So kakainin at kakainin lang yan yung tinaas ng sahod sa mga pagtaas ng bilihin, bigas, pamasahe, kuryente, lahat yan magtataasan mga kanegosyo. Kaya bilang negosyante, maghigpit tayo ng sinturon sa paparating na unos. Mahirap yan pero kailangan nating harapin mga kanegosyo. At kung dumadaan ka sa pagsubok ngayon bilang negosyante, struggle, huwag natin kalimutan mag-pray. Kahit anong religion pa natin mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.